Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. At ito po ang inyong pang-araw-araw na hapunan. Ang inyong barkadahan kay Kristo tuwing alas 6 at hanggang alas 7 ng gabi, araw-araw. At ito po ang inyong kabarkada kay Kristo, si Sister Daisy Enriquez, ang inyong pong Archdiocesan Field Coordinator sa Catechesis. At maya-maya po ay darating si Father Pep. Medyo hintayin lang po natin siya. Baka na-traffic lang siya. At ngayon po ay kasama natin, kaming dalawa, ang dalawang go-go girls ni Father Pep. As usual, kulang tayo ngayon ng isang go-go girl, no? At ang ating pong tatalakayan ngayon ay napakamatalinhaga. Sana po kayo ay makasama namin sa loob ng isang oras. At bagong lahat po, no? Tayo po ay magbibigay pugay sa ating kasama na kadabarkads kay Kristo. Okay, ang go-go girl one. Parang di bagay. Hindi ba bagay? Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Biyernes. Naku, weekend na. Pero bago mag-weekend, makibarkadahan muna tayo uli. Ito po si Karen. Maulan na naman si Sir Karen, no? Yung mga students natin wala ngayon kasi may class. Ay, hindi sila waterproof ngayon. Hindi. May class ngayon. Oo. Yung iba naman, yung sina Bernadette, mga nasa Manila yan, nagre-review for their CPA board exams. Kaya pagdasal din po natin sila. Oo nga, no? Sana sila ay talaga makaraos sa kanilang exams. Okay. So tayo po ay mamaya na tayo mag-greet, no? Sabihin na muna natin yung mga access numbers nila para sila po ay makapag-sharing sa atin sa ating programa ngayon. So kung kayo po ay may smart, no? Hindi niya na smart, all you have to do is dial 0918-351-8282 0918-351-8282. Kung kayo naman po ay Globe subscribers, you can dial 0917-363-3738. 0917-363-3738. Para sa mga nais naman pong mag-subscribe sa ating Connect Ka Katekista program, ito po ay isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. I-type lang po ninyo ang REG space ang inyong pangalan, tirahan, maari din namang eskwelahan, parokya o vicariate, at ipadala po sa 0927-891-0966. Okay. 0927-891-0966. May counseling line din naman po tayo. Yan ang 0922-831-5967. 0922-831-5967. Kung nais naman po ninyong mag-check ngayon sa inyong internet para makita yung aming live broadcast, maari po kayong punta sa inyong browser, i-type lamang ang www.usteam.tv/channel/brightfm 919. At kung nais din namang matunghayan yung mga previous episodes ng Barkadahan kay Kristo, maari pong pumunta sa ating Facebook page or Facebook account. Hanapin lang po ninyo yung Barkadahan kay Kristo Pampanga. At yung mga previous episodes, maari po ninyong i-review. Ako, kompleto yung ating info. Okay. So Sister Karen, tayo ba'y magsisimula na sa ating mabuting balita? Of course. Okay. Ayan, pwede na po nating puntahan. Okay. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay galing kay Mateo chapter 13 verses 18 to 23. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig sa mensahe tungkol sa pagkahari ng Diyos,
ngunit hindi naman niya iyon inuunawa. Siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabuting lupa, sa mabatong lupa, ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Ngunit hindi tumitino ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong mananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matinik na halamanan ay ang mga taong nakikinig ng mensahe ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, mawawalang ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito magkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana. May tagi-100 man, tig-60 at may tig-30. Ang salita ng Diyos. Kapurihan Kapurihan kay ka, O Kristo. Mataling. Kapampangan. Oo nga, bigla naging kapampangan yung yung sagot natin. So, gusto mo simulan, Sister Karen? Napakaganda po. O tama kayo kanina, Sister T. Sabi nga ninyo, napakamatalinhaga ng ating pagbasa sa araw na to, yung gospel for the day. Hindi, pero madaling maintindihan naman ito eh. Naiintindihan, I'm sure, ng maraming teachers. Yes. Yung mga nagtuturo. Oo. Kung minsan, siguro, sa mga magulang, kung may, yung mga may 2, 3, 4 na anak, na in a way naiintindihan 'yan kasi ano ba yung essence ng ating gospel ngayon, yung pagbibigay ng grasya, 'di ba? Ng ating Panginoon, pantay-pantay. Pero yung inaabutan o yung the ground where it is sown, ang lupa kung saan siya hinasik. Ano ba yan? Kapampangan kasi tayo. kung Hinasik. saan naihasik. Hinagis. Hindi ganun ka taba yung iba, hindi ganun ka ganda yung iba. So, pwedeng maihalin tulad din. Ako actually iniisip ko yung mga bata na tinuturuan. 'Di ba? Relate kayong mga katikista diyan. Ay, nako, sinabi mo. Kung minsan all effort ibibigay. Pero kung minsan hindi naman aabot o hindi naman masyadong hindi fruitful. Kasi yung lugar kung saan inihasik o sabihin na natin kung minsan may kakulangan sa mga bata. Kung kunwari may learning disability, syempre kahit anong mag-song and dance ka pa kung nagtuturo ka, kung may pagka-dyslexic yung nagbabasa, di ba hindi yun tatalab ng ganun kadali. Oo nga, no? Kung hindi naman, kung ganun naman, may iba naman, may mga bata na kahit hindi kapuspusan sa pagtuturo, silang kumbaga on their own magre-research, di ba? Oo nga, no? So dito sa pinag-usapan natin sa gospel, kanina nagsimba ako sa Apo At it so happen si Apong Ambo ang nagbigay ng kahulugan ng gospel. So ito daw, ang binhi daw ay yun ang salita ng Diyos, no? Ang turo ng Panginoon sa atin. At tayo yung mga lupa. So, yung mga tao, iba-iba ang paraan nila ng kanilang pagtanggap ng salita ng Diyos, no? Dahil may mga tao nga na punong-puno ng mga iba-ibang, nakakahadlang para tumubo at magbunga Yun ang binhi, no? Ang salita ng Diyos sa ating buhay. may kanya-kanyang hindrances kung minsan. Oo. Limitasyon. Yung iba nga sa konting
problema lang, sasabihin na ko, wala naman Diyos eh. Yung iba naman masyado silang busy sa pagpapakayaman, pagpapakatanyag, no, pagiging sikat. So, nawawala na sa kanila yung panahon para mag-muni-muni tungkol sa salita ng Diyos. No, nagiging mababaw. Balikan po natin mamaya yan, Tita Day. Pero ngayon, na starstruck ako. Oo nga eh. Sige, Nandito na si mas Father malalim Pep ang kanilang magiging pagpapaliwanag ng Yes, ating bumati salita muna ng kami, Diyos. no? Na late dahil may isa kasi dyan at saka Opo. dyan sa Arzobispado de Pampanga, no? Binabati natin si Dr. Joe Evangelista, tsaka yung kanyang butihing may bahay, si Mami Estela, and tsaka yung kanilang pamilya, no? Benefactor ng ating Archdiocese. Yes, opo. Hindi ho, basta nagpa-Thanksgiving lang po. Oo. Pero 70 years old na siya. Yes, excellent. Po siya. Isa po kay Father Pep, Dr. Jose Envices Evangelista, ang aming isa sa inyong celebration. Apo. Happy Thanksgiving celebration po. At hindi kayo mamamangha na itong istasyon na ito ilalakad maski si Padre Pep at ako ay wala. Basta itong dalawang apostol lang ito. Kaya ni Mary Magdalene. Dalawang Mary Magdalene. Mary naman talaga ako eh. They are she's an apostle to the apostles. Opo, Say, go to my brother, sabi ni Rabboni, no, ni Jesus. Especially sa this an honor to announce the resurrection. So dito po si Mary Sister Karen, Sister Daisy. Magandang gabi sa inyong dalawa lang. Magandang gabi po. Ganyan din sa ating mahal na Arsobispo, Archbishop Dong, at saka si Bishop Ambo. Yeah. Ako, Thank you good so evening much. po. At siguro ipagpatuloy natin itong inyong ating pagninilay, no? Kaya nga nandito ang at least ang ating Archbishop Emeritus si Aposeto para bigyan ng linaw itong napakagandang parabola, no? Matalinghaga. The parable of the sower, di ba? Itong iba't iba yung lupa. Yan. Aposeto, mag-share po kayo tungkol dito sa sa sower and the seed. Tama yung reflect o yung senior ni Bishop Ambo na ang binhi ay ang salita ng Diyos. Opo. At ang lupa ay ang ating puso, no? Opo. Ang mga tagasunod ni Kristo na kailangan ng ating human cooperation. Kailangan po ay ihanda nating quality soil, no? Opo, yun. Hindi yung porous, hindi yung bato-bato, hindi yung malahar-lahar. Dapat yung matabang lupa. Magandang lupa upang ito ay mag-produce ng 100-fold, 60-fold, 30-fold. 30-fold. Gusto sabihin na yan ay masaganang ani. No? Pangalawa, sa Biblia mababasa na hindi lang binhi ang hinahasik ng Diyos, Opo. pati tao. Opo. Ganun po ba? Sabi dito sa Jeremiah 31, 31:27, "See, days are coming, oracle of the Lord, when I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed of human beings and seed of animals." So, when Israel is being exiled, God is planting them in the pagan nations so as to show to them that this is the chosen people. Although they are suffering, they have the grace, they have the gift of having been a chosen people. Ganyan din pagka tayo mismo po ay mga binhi. Opo. So when we are in the midst of the community, we are supposed to bear much fruit. And in that way, we para nating sila ini-inspire, pinapalakas na loob, at inahakayat natin at ina-attract na sila rin sana ay mamungang masagana 99. Agriculturist ba? O kaya nga, no? Rice variety. Rice variety yun eh. Yun po, baka gusto nyo ma-check sa Biblia ninyo. Sige. The sowing of people. Zechariah chapter 10 verse 9. Hosea chapter 2 verse 25. Zechariah. Opo. Okay. Para lalong maging komprehensibo ang ating pananaw, no? Opo. Hindi lang binhi ng salita ng Diyos, kundi rin yung mga tao. Kasi yung binhing yan ay dapat ay magkakatawan tao, no? Opo. And the Word became flesh.
and That is the incarnation. Incarnation po yun. Incarnation. Opo. O, sabi nga din po na yung daw po ang pagiging matabang lupa hindi lang basta-basta madadatnan lang yan ng farmer Ang gagawin daw po niya, bubungkalin muna, ibubuyag-yagin, i-fertilize, kung ano ang prosesong gagawin muna para maging matabang lupa. Ganon din ng tao. Kanina, akong nag-misa sa mga seminarista pre-college, I apply this to them. Sinabi ko, kayo ay nandirito para ihahanda yung lupa ng inyong bukasyon. Saka tingnan nyo, itong binhing ito ay lumalaki na tahimik. Opo. At saka maliit. Ang bukasyon nyo ay maliit din. Kailangan ito ay palaguan ninyo na lalago. At saka kailangan mag-observe kung resilience. Kayo ay manalangin. Hindi dalaki yung binhi. Kayo ay maingay. Hindi kayo meditate. Hindi kayo wala kayong disiplina. Madaling maistorbo. So, yun po ang gusto nating lumago din ng binhi ng kabanalan sa atin ay gawin natin ang ating homework. No? Opo. Ayun, meron tayong partisipasyon dyan. Kailangan po magkaroon ng malalim na ugat para hindi madaling matumba kahit may bagyo. Tutuyo yun. Oo nga po. That's very true. No? At saka, yung the reality na kung minsan marami tayong iniisip, kung minsan maraming kalaban din, di ba? Opo. Distraction. Kahit na sa mga, sa mga halaman, kung minsan may mga damo, di ba? May thorns. Yun nga po. May mga rocks, di ba? Nakita ninyo, the kingdom of God is unstoppable. Opo. Although maraming mga Damo. kasarang, yung tinik, yung Damo. yung lupang tigang, yung mababaw na lupa, no? Opo. Ay Payat ay magtatagumpay. Oo, magtatagumpay, mas Magtatagumpay. powerful ang kaharian ng Diyos. Oo, totoo po yun. And then, Maganda yan yung mistake ang kanilang nakakuan. Ang kanilang nakukuha yung mistake natin. Lalong maganda. Ang talaga yan. alam ko yata, sinasabi. Nung ako ay nasa Tugigaraw, ay Ilocano ang aking kuwan dyan, ang aking misa at saka opo, at saka Tugigaraw. kuwan, at saka yung homily. Ay alam nila Kapampangan ako. Sila, Ate Cora. ang kanilang pinipila yung aking pagkakamali. Sabi nila, Hindi yun sinasabi niyo maganda. Apo padi, pari Opo. This is your mistake. Ay, salamat. Diyos ti Agnina. Ako naman. Uy, marunong na ng Ilocano. Mabali na may lako di Jay Divisoria. Ay, dajayte. Oo. Gusto sabihin, pwede nang itinda sa Divisoria. Kaya, Awanin. Bebenta. Ako yun lang ang alam ko, awanin. Wow. When? that's right. I think, it's part of sowing the seed, di ba? Opo. Yung dialect, yung language. You learn the dialect and the You culture. should know the dialect. Pati yung Paano culture. kagat, And di ba? you know the motto of Radio Veritas? Opo. Alam mo, makinig. Oo. Makinig. And that is the first commandment of God. Yeah. Shema Israel. Shema. Hindi naman Yemas. Shema Israel. Makinig ka, Israel. Mahalin mo ang Diyos sa inyong buong puso, buong kalula, buong lakas, buong kaisipan at lakas. Yan So our first one is to listen to the Word of God. Opo. Sa yun nga po. Kung minsan po, para maging mabuting lupa din tayo, nilalagay tayo minsan sa sitwasyon kung saan kailangan ka munang ma-process para ihanda ka para pag naghagis na ng binhi, ay ikaw ay talagang matabang lupa. May process po. Kaya kung minsan tayo nakakadanas po ng mga iba-ibang uri ng problema, it means to say, pinapataba tayo. Yun. Pinafertilize tayo. Pinapataba tayo. Kung babalikan ko po yung sabi ninyo, Sister Day, yung lupa kasi, sa science. Okay. Para magkaroon tayo ng 1 tablespoon of topsoil, yung matabang lupa na tinatamnan, Yes. takes 20 years. Wow. Talaga? Ang tagal, unlike, ano? kunwari, kung nagko-compost tayo, kung may, di ba Organic. yung mga worms, yung vermiculture, mas mabilis yun. Mabilis yun. Pero kung natural process lang, nga, it takes 20 years. Kaya nga hindi dapat naaagnas yung soil, di ba? Yung erosion. Kaya pala yung Papa, Yes. pagka darating sa lugar, he kisses the soil.
It is sacred. Si Yeah, di St. po. John Paul. Oh, nakakita ng presidente ng mga gobyerno na humahalik sa lupa? Wala Hindi po. wala. Ang papa lang. Why? Because he respects ecology also. Right. Because you are dust, unto dust you will Sure. return. So we are kissing ourselves. Opo. We are dust. Yun. But dust you are splendor. Oh. Wow. Splendor, ano? Ang ganda Yan ng ang palang splendor. kahulugan nun. no? Opo. Oo, yun kahulugan. right. No? Hindi lang humility. Although again, the word humility comes from the word humus. Humus. In Latin, humus, ay yung lupa. Lupang tinatamnan. Tinatamnan, tama. Yung lupang may buhay. Oo, yung tama. may buhay. Yan ang laudaboshi. Oh. nga, no? Naku, parang nasisingil na kami kasi hindi pa namin binabalikan yung Oo nga, ano? Among Jean, balikan na po na. Apong Eugene, translate beta, ako biyasang Italiano. Oh, Nasisingil binabatik na po kami, si Monsignor Among Jane, ang rektor ng ating katedral, saka si Father Joe Marsos. Yes. Joel. Nakikinig yan sa ating Metropolitan Cathedral. no? Opo. So, Okay, let's take a break muna at of course sa ating mga texters po, no? Napakayaman nitong ating pinag-uusapan tungkol po dito sa ating ebanghelyo, no? Ano bang klaseng lupa tayo? Yan, no? Madalas po ay maraming binhi, no? Ang hinahasik ng ating Panginoong Diyos, no? Pero ano ba yung ating sagot sa kanyang paghahasik, no? I-text lang po yung ating mga reflections and insights. Mamaya po ay babasahin natin yan, no? Magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyo lahat ito. I am your reed, sweet shepherd, glad to be. Now, if you will, breathe out your joy in me and make bright song. Oh, fill me with the soft moan of your love. When your delight has failed to call or move your flock from wrong, make children's song or any song to fill your reed with breath of life, but at your will lay down the flute and take repose while music infinite is silence in your heart, and laid on it your reed is I am your reed, sweet shepherd, glad to be. Lay down the flute and take repose while music infinite is silence in your heart, and laid on it your reed is Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng ito pong ating ebanghelyo, no? The Parable of the Sower, no? opo. Yan. Walang tigil na naghahasik po ng binhi, no? Maraming klaseng binhi, of course, pero good seed ito dahil yan, yung binhi ng pagmamahal, no? Pagkalinga, yan, yung kabaitan, no? Kababaan ng loob. Marami yan, no? The good seeds, no? Na ibinibigay ng Panginoon sa atin. But it's all up to us, di ba? To Ano ba use yung them. ating, ano yung sagot natin, no? At saka lalong-lalo na anong gagawin natin para itong mga binhing ito, no? Itong realization ng mga, kaya nga binhi, nasa sa atin kung it will grow, no? Although the Lord is always there to help us grow, no? Kaya lang, of course, He needs our cooperation, no? Yung participation dito sa kanyang paghahasik, no? At paglago nitong binhing ito.
Opo. Okay, may mga texters yata Meron. tayo, no? Meron po. Okay, sige. Nagpapagreet po yung ating mga kapatid, no? Sila James, si Willie, si Bradley, si Jay, si June, si Dory, Rusty, Edwin, Jessie, at si Jenny. At yung kanilang kapitbahay, Kapit Zelda, ay Talaga. yung leader nila po doon, si Sherwin Lumbang. Yun. Yan. Sa mga... Good evening po sa inyo lahat yan, mga kapatid namin sa Presidio. Opo. Yeah. Ito Yun. naman po, Ganda yan. galing sa 9444. Good PM po. Maraming salamat po sa mga nagsipag ihatid sa installation ni Father Kenneth. kanina. Punong-puno ang Kanina. sakop. Makita mo talaga ang kabutihan ni Among sa kanyang sinasakupan. Mabuhay ka, Among, from Servire. I think sa ano rin siguro dumating yung mga taga San Vicente dyan. Siguro po. Mexico, no? Congratulations, Father Kenneth. Ako ay nagpa-excuse kasi may Golden Jubilee ng isang pari sa Olongo nga. po. Ay nadistino ko dyan. Kakilala ko si Father Michael Duffin, isang Australian Columban. Eh dati lang ating mahal na Arsobispo ay in-install ka. Eh ako saling pusaan pumunta doon. Kasama ko si Bishop Bakali. Pusa. Kaya nga, no? So, congratulations sa Maya Porras sa among Kenneth Alde. Yan. Opo, Ay, congratulations. Yan. May utang din yan sa atin. Kasi Aba, mag-guest kailangan din. mag-guest din Oo. dyan dito Nangako sa na po ano. siya. Yan. Magaling yan sa social action. Opo, opo. Pwede natin i-air yung mga different services dyan, no? Na binibigay ng ating Social Action Center of Pampanga. Okay, may isa pang texter. Sige. From 1613, good evening po. God meant all of us to be fertile soil. Let us nourish the seed sown into our hearts to a full-blown plant capable of producing 1,000-fold harvest. Let us raise ourselves to a high quality of discipleship. Thank you po. God bless us all. This is from si Mang Amando. Wow, thank you. Maraming salamat sa sharing mo. Maganda pong sharing yon. Yan. Oo. Tapos ito po, from 1078, sometimes you have to make choices in life. But at the end of the day, you have to ask yourself if what you are doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow. Maya pabengi po kay Kayungan at kay kayo po Aposeto. Yan. At galing ito kay PJ sa Kalulut, San Vicente. Ay, nakala salamat. Lulot, San Vicente. At gagana kayo pa ining palitaw palubog sa ilalim ng istasyon. Yan, may isa pang texter tayo from 0011. God's word can only take root in a receptive heart, Yun. which is docile and ready to hear what God has to say. Parang yung gospel kahapon yan. Yung, Yung bang openness and Opo. receptivity, no? Opo. Yan, magandang gabi po. Barkadahan kay Kristo. Opo. At meron din pong nagpapagreet kay Aposeto. Yun pong dati daw kusinero sa seminaryo. Oh. Nandun po siya sa Okay. presidio. So, pinapagreet po kayo. Uy, maraming salamat, brother. Lahat ng mga kaparian daw Salamat po. po. Thank you. Thank you. Yes, thank you so much sa ating mga kapatid. Okay? Another Galing texter? kay Sister Fe. Sabi niya, "Good Sister evening Fe, po. yan. Aposeto, Father Pep, Sister Karen, Sister Daisy, mapalad po ako at nahasik sa matabang lupa dahil bahay namin malapit sa bisitas at nakapag-aral sa St. Mary's Academy. Nakatapos ng education, naging lecom at catechist. Ang mister ko, dati protestant, nag-EMBC pa. Talaga? Dalawang anak ko, nag-lecom pa. Wow. Galing ni Galing Sister Fe. naman. Lector, commentator. Wala naman tayong tinatanggi na alam natin to, this is a positive historical background. Lahat na pong ating mga kapatid na nagpaw ng mga reformers, Yeah. nagpaw ng sariling churches. These Mga are our protestante. brothers. Opo. They only come home, no? We call them separated brothers because at the time when there were also shadows and lot of negativities of the Catholic Church, Opo. sila yung mga reformers like Luther, John Wesley, and all of these. So God is with them, and therefore we should not fight them. We should not. We should pray for them.
sometimes yun nga, they go back, no? To the mother church. Opo. That's Nasabi very po true. ninyo Opo. yung they go back. Yes. The famous author of Purpose-Driven Life, Rick Warren, Oh, yeah. sabi ni Bishop Ambo, Wow. nagano po siya sa Catholicism. Oh, really? Opo. He was with he was a Protestant before, I think. Opo, Yeah. ngayon po ay Yes. talagang Oh, is nagano po. he Dr. Full-fledged Rick Catholic Warren. Scott Hahn, Opo, si Scott Hahn. University of Steubenville. Opo, He was a Presbyterian. Oo. A Ngayon doctor of biblical theology with his Opo. wife. And then, siya po ay, he said, there is something lacking in me. Yung liturgy, Opo. the Eucharist. Eucharist. So, secretly, he stays at the last pew of the church and then hear the Mass. And then he cannot stop, he can no longer stop the desire Hindi to na niya receive the Lord. makontain. Para mag-communion. Opo. Yun. Oo. So, Yun, ang- nag-Catholic siya. Nagulat nga po ako Binalita po ni Apong Ambo kanina. Ako rin, that's surprise. Opo, Rick Warren, that's the a famous development, huh? Purpose-Driven Life. Yes, sabi niya. Oh, very famous. Wala na driven ng ganyan. The church-driven. Binasa ko yun talaga Church-driven Church-driven life. Church. Sa kanya lang siya, oo. Yes. Opo. Okay, may isa pang texter. Okay. From 84... So, thank you yung kay, Sister Faye ba yung kanina? Opo, Oh, si Sister Sister Faye. Faye. Sige. Go ahead. 8427, maraming salamat po sa mga Integrated Bar of the Philippines, sa medical and dental, sa mga probation and parole natin kanina sa Benigno Hall. Salamat sa Capitol ito. Nagkaroon ng Kapitolyo. mission siguro dyan, no? Oh, Mission. Kilala ko yan, si IQ. Ay, Integrated Bar. attorney Of the Opo, Philippines. opo. Kiambawi. Okay, Yeah. IQ. Attorney IQ, yeah. Okay, may mga texter pa? Wala na? Okay, pagpatuloy natin itong ating discussion, no? Ito nga yung being unfruitful, it's because maraming thorns, no? Maraming mga mga sagabal kung minsan, no? Bakit hindi nagbubunga, yan, no? At pero kung tutuusin natin yun nga, no? We are being called ito nga to become good soil, no? Pero ano ba yung preparation, yung preparasyon para maging good soil tayo? Ano kaya magandang preparasyon natin, di ba? Yun nga po, kung tayo po ay willing na dumaan sa iba-ibang preparasyon sa buhay. Usually, there is no other preparation except the cross. The cross. Yan, Opo, naku. exactly po. Walang ibang daan. Oo nga. Opo. Walang daan ng cross. At tsaka yung cross pong ibibigay sa atin talagang nakatugma sa ating kailangan na pagpapatabang lupa. Yeah, if you recall, sinabi ni Jesus, if any man wants, kasi hindi man gusto ng aking maging alagad, kailangan ay itakwil. Itakwil ang sarili. Sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa atin. Araw-araw. Ay, araw-araw pa, Sus Mario. Opo, araw-araw nga. Paano ka ba namang hindi tatabang lupa niyan? Ano yan Huwag mong aayawan. Wag mo nga ayawan. Ang matabang lupa nga daw ang marunong kang itatwa ang iyong sarili para sa kapwa. Kenosis. Self-denial. Self-denial. Kenosis po. That is the very difficult slogan of Bishop Ambo. Yung po ang ginawa niya example kanina nga yun. Self-emptying po. Yun pong pagpapakataba. Yung marunong ka daw magpakatao. Para yun ang ibig sabihin na matabang lupa. Dahil ginagamit mo, sinasabuhay mo sa sarili mo, sa buhay mo, yung narinig mong mabuting balita. Yes. Magaling siya si Among dyan. Yat pagka talagang ready ka na at naging matabang lupa ka na, ito nga ang sabi ng ating ebanghelyo, no? The harvest is sure. Yung bang siguradong sigurado. Unstoppable. Oo, hindi mo na matasan. Yan ang konsolasyon naman sa atin. The harvest is sure that ito nga yung 30, 60, 100-fold, no? At makikita mo naman talaga na, it reveals, no, kung mataba ba yung lupa sa ating puso. Kung yan, no, nagkakaroon tayo ng bunga sa pamamagitan ng
ating mga ginagawang magaganda at mabubuting bagay, no? Opo. Sa ating kapwa, di ba? Opo. Kung ang challenge nga po dyan kapag nagiging mabunga ka o matabang lupa ka, ay may mga hugot naman na nangyayari para mahadlangan yung pagiging mabunga mo. May mga humihila para maging tigang na lupa ka. O may mga humihila para panghinaan ng iyong paninindigan sa iyong pagpapakabago bilang tao. O, para kailangan po talaga dyan ng ang fertilizer. Yan, Sa no? pamamagitan ng pagsisimba, pagdadasal, no? And I think in the Old Testament, di ba ewan ko kung ano, Isaiah o Jeremiah, nakalimutan ko. Siguro sa Aposeto, alam niya Opo. yung God was frustrated doon sa bunga. Bakit? Sabi niya, ginawa ko lahat, di ba? Opo. Ginawa ko lahat. Tinanim kita, ay, lahat, no? Lahat ng necessary things. Pagkatapos, bakit ganyan ang bunga mo? Sabi ng Diyos, no? Bakit bitter? Ano ba yung bitter? Yung, mapakla ba yun? Mapait. Mapait, yan. Mapait, no? Kasi kung minsan, of course, just like any sower, any farmer, no? Sana na, yung inahasahan din niya na maganda yung bunga, yung good fruits, no? Pero kung minsan, yan, may mga bungang parang out of tune. Yun yung mga grass sa tabiata, no? Yung mga ganon. Diba? Wala sa season. May freak naman talaga. Meron naman talaga. Kahit sa isang puno na napakayaman, no? Napakatamis. Kung minsan may mahahanap ka na, ay, maslam Maslam yan. May halo, Or parang natuyot. Diba? O matigas. Ayaw mahinog. Pero hindi ibig sabihin, masamang halaman yun dahil meron naman siya mabungang maganda rin. Opo. Di Yun ba? nga yung mga hinanap ng bunga ng Panginoon. Nasa synoptics din yan Opo. yung fig tree. Fig yung fig tree. Opo. Gusto ng gardener, putulin na. Dahil ayaw magbunga. Sabi ng Walang Panginoon, kwenta. walang kwenta. Gusto ni Jesus, putulin na. Sa buha, Yun na give nga. it one year. Opo. At saka pangalawa, kung saan yung walang bungang yan ay they are sins of omission. Opo. Sayang, yung lost Kaya nga, opportunities. Yun na nga po eh. Yun. Kaya Tayo talaga- lahat, we are guilty of that. Ay, opo, walang exemption. Kahit ako lagi ko nga po sinasabi kapag ako po yung nagbibigay ng seminar, lalo na dyan sa pagbabago, lalo na po yung mga Yeah. kapatid natin. Sabi ko, sa sitwasyon ninyo yan, para kayong pinapatabang lupa niyan eh. Sabi ko, habang nandun sila, para paglabas ninyo, ay naku, kahit ano ang itanim sa inyo, magbubunga ng sagana. Sabi ko, Bagong buhay. opo, kaya sabi ko, That's magtiis very kayo. Huwag kayong magsawa sa kakatiis dahil nagiging mas matabang lupa kayo niyan, sabi ko. At winarningan ko rin po sila sabi ko, alam niyo sa pagpapabago sa buhay, laging may kakambal na na paghila nga. Hihilahin ka na dahil ikaw ay nagbabago, magkakaroon ng dahilan para masiraan ka ng loob. O kung ganun sa kanila. Para alam po nila yung mga maaasahan nila encounter kapag sila po ay nagbabagong buhay na. Yun. That's correct. That's true. Oo. At kung minsan, parang yung isang parable, Opo. yung about yung kay, not parable, yung kay St. John, yung I am the vine, you are the branches. Ay, opo. Yung pruning, di ba? Chapter Pruning, 15 yan. oo. Chapter Yan. 15 of Chapter John. 15 ng Yan pa ang nakakadami ng bunga, yung pruning po. Oo, para lumitaw yung mga bunga. Kinakaltas, O yung kinakaltas. Opo, parang yung grapevine. Inaalis Kaya po nga, lahat. oo. Kaya doon lumilitaw yung bunga doon sa pinagputulan, ganun. Yun ang nangyayari sa atin pagka tayo nagre-reklamo. Oo. We are being pruned. Pruned, Ano bang pruning sa Tagalog? Ano? Kinakaltas. Parang, hindi naman, hindi ba pinuputol o kaya, Basta o kaya ginugupit. ginugupit. Kasi trim. Dahil masyado ng malabong, kaya ititrim yun. Para magkaroon po ng panibagong mga bunga at saka mga dahon. Yun. So, ganun din po ang sitwasyon ng taong nagbabago. Yeah, Diba? I think that's really true, no? Yung, kung minsan kasi, stagnated na tayo, kaya yung, Pagod na. yun lang ang alam natin, no? Kaya, we need to keep on, learning and, being, yung
ma-renew tayo, no? Kaya nga yung pruning yan, kung minsan ano rin sa atin yan parang para may lilitaw na bago, parang may lilitaw na Hindi pa nakita. Opo, totoo yan. Oo. Lilito yung di pa Kaya yung nakita. address ni Papa Francisco sa mga persons in consecrated life, yung mga madre pare, Apo, apo. sabi niya, wake up the world. Gisingin ninyo ang mundo. Opo. At magsaksi kayo sa panibagong uring pakikitungo, pamumuhay, at pagkilos, something like that. You should be a witness to a different kind of life, relationship, and hindi ko na yung pangatlo. So, in other words, Kaya nga. tayo ay magwi-witness pagka we act differently. Yung ginagamit ko example sa mga estudyante, everybody's cheating. Ikaw na lang hindi nandaraya. You are witnessing Yun. to a different kind of life. Opo, totoo po yun, no? Dapat ay cheating pre-universities. Yun. Cheating pre-schools. Cheat free. Cheating pre-schools. Ayun po ang dapat itulak ng DepEd. Yun nga Yun. po. Oo. Yun nga para... Zero tolerance for Oo nga, cheating. for cheating. Okay. Sige, meron Sige, may tayong- isang Bullying. Bullying. Pati Ayun, bullying. oo. Ay, naku. May mga school na ganyan. Anti-bullying law. Yan. Sige, Karen. Ito, galing, mukhang maganda yung comment niya. Yung comment. 4618. Sabi niya, sa ating topic ngayon tungkol sa matabang lupa, hindi po sapat na tayo ay nagsisimba lamang Tama, tuwing tama. linggo. Kung meron po Naku, tayong talento na tinatago, maaari po tayong tumulong sa ating mga parokya. Yun. Sumali sa choir o kaya sa COMLEC o sa ibang gawain sa ating parokya para mas maging kapaki-pakinabang tayo bilang mga Kristiyano. Salamat po. At alam niyo, tama-tama yung comment niya. Halimbawa, pag tayo nagkaka-contribute, di mo natin binabayan ng rental kung saan tayo nakatayo. Imagine if you live for 70 years, do something as a rental Oo to nga. yung Your tinatapakan mong lupa. Opo. Mabuti, hindi ka lumulusot sa ilalim. Parang nagre-rent ng, Oo nga po. ng bahay mo dito sa lupa. Anong contribution pambayad sa Panginoon ng rental? Ay, yung gawain na, Yeah. Corporal na works for the of poor, mercy. Mabuti. self-emptying love, good works of charity. Yun lahat yan, yun ang ating rental. Oo, yung mga, Oo yung nga. isinasabuhay po natin, yung ating natututunan, no? Nababasa sa Biblia. Yeah, incidentally, ang ganda tong libro ni about the Year of the Poor, di ba? Bishop, Opo, i-promote nyo, ha? si po, Bishop Teodoro Bacani. Bacani. Oo. Yakap sa dukha, yakap kay Kristo, yakap ng Diyos. Ito ba ibinigay po kanina? Ay, hindi. Binili ko ito sa kanya. Kasama ko sa kuwan Kasama ko sa Olongapo. Ay, ganun po ba? Okay. Siyang homilis. Akong presider. Yes, oo. Kapampangan na pari po yan na may pagmamalaki Yan. natin. I think as part of the good fruits expected of us, ito, di ba? Opo. Yung Love mga for the ganyan. poor. Yes, Year of the Poor. Kailangan isinasabuhay. Mhm. Kasi kung minsan, ang sarap sabihin pero hindi natin na isasabuhay. Tama-tama ito. May guide. Oo, may guide dyan sa di ba? At, yun nga, hindi lang materially poor, no? Ang dami dyan, nakita ko nga yung video, no, ni Archbishop Soc Villegas. We are all poor, sabi niya. Opo, totoo. Sa iba-ibang paraan. Sino ba yung dukha? Sabi niya, tayong lahat ay dukha. Oo, walang exemption, no? Oo. Binabati Sige po pa. natin yung mga, kabalen ko, parokya Santa ko. Rita? Parokya. Sina Jorens, Micah, Wow, at nakikinig Rhea yung mga... sa San Isidro. Taga San Isidro. Mga Salunga family. Oh, parang nakita ko may eco park dyan Ay, sa opo, San amo. Isidro. Bandang Gasak and San Maganda, Basilio. no? Yan ang sa ecology, ha? Dapat Isang talaga, no? beses. Mamamasyal tayong lahat doon. Oo. Pagkadaan kay Cristo. Na-feature Barkada. siya, Karen, sa TV Patrol, sa Pampanga. Ilang taon na rin naman kasi yun, Amo. Yes. Talagang tinatamnan yun. Para, Yan. Kasi sa dike yan para mabawas yung erosion. Matabang lupa Matabang sa dike. lupa.
Kailangan natin ng matabang lupa, di ba? Oo. Sa ating mga ibang texters na hindi po nabasa yung questions, inonote po namin at abangan ang mga kasagutan sa mga susunod na episodes. Yes. Okay, we will end our beautiful episode today with a very short concluding prayer to be led to us by Sister Karen. Lord Jesus, help me to guard the word you have planted in my heart, that no doubt or temptation may keep me from believing and obeying you. May I be fruitful in your service, and may I never fear to speak of you to others and to share with them the good news of the gospel. Amen. Amen. Okay, mga announcements. Tomorrow, I think, may klase tayo dyan sa Alfie. Yan, magtuturo ako ng Faith and Revelation. So, lahat po ng mga estudyante, kasi last Saturday, medyo dahil masamang panahon, so nag-cancel ng klase ang ating principal, si Sister Son. But I think tomorrow we'll have the regular schedule ng ating mga klase dyan sa Lay Formation Institute natin. No? So, yung ating mga estudyante po, at mga nag-aaral natin, pasok kayo tomorrow at magkikita-kits tayo dyan sa third floor ng ASF building, no? Sa ating Alfie Center. Opo. Pinabati ko po yung may-ari ng ating stasyon, Bright FM. FM 919. 91.9. Yeah. Mabuhay kayo lahat. Mabuhay po. Sister Odette. Brother Regay. Si Brother Ega at si Brother Gerald. Okay, wala nang announcement? Opo, yung pong mga kapatid nating katikista, na-cancel po yung kanilang seminar nung bumabagyo. So, i-move po, kung hindi po July 31, ay sa August 14. So, Okay. yung pong available namin ni Father Bong Feliciano na date, i-confirm pa lang po sa inyo kung kailan po talaga. So, kita-kits po. At 6 o'clock po ang misa natin sa Pampanga Provincial Jail sa Sunday. Yan. 6 o'clock ng umaga po. Very Kita-kits good. po. So, talagang puspusan ng ating paglilingkod dyan, no? Opo, Sa kailangan ating po mga kasi. inmates yan. Okay? Nagbubunga naman po. Oo, siyempre naman. Oo, okay. So, paalam na tayo. Karen, una ka na? Salamat po sa ating mga nakikinig, sa ating mga kaibigan ngayong gabing ito. Happy weekend po at huwag magbabasa kapag umuulan. Okay. And of course, Sister Day. Opo, lagi po tayong manatiling matabang lupa para magbunga po ang lahat ng mga binhing hinahasik sa atin. At tandaan po natin, magmahalan tayo. Lala! Okay, and of course, Patuloy nating ating umunlad. si We have to Abseto. keep on growing. Yan. Ano po, it is not enough to live. Kailangan po tayo ay muunlad. What is to grow in Tagalog? Paglaki. Lumaki. Umusbong. Lalago. Lalago. Uusbong. Lalago sa kabanalan, sa pananampalataya, sa katapatan. Yan. Thank you. And of course, yung inyo pong final blessing, Abseto, para sa ating pong mga tagapakinig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagmahal na Ama, salamat po sa pagsugo ninyo sa inyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo na naging binhi ng kaligtasan sa aming lahat ng kanyang mga anak. Sana po kami rin ay maging mabuting lupa kung saan magiging mataba at malusog na lupa para doon ay lalago ang kanyang salita, at ang salitang ito ay magbibigay ng buhay, direksyon, magbigay sa amin ng lakas, ilaw, at pagsulong namin sa misyon na iproklama namin ang kagalakan ng Ebanghelyo. Pasmasan mo po yung mga kapatid na may sakit, senior citizens, yung nasa presidio, lahat ng aming mga kapatid na dukha, yung kapatid namin na uhaw sa salita ng Diyos. At lahat ng nakikinig sa ating programa, yung mga tricycle drivers, yung fishball vendors, yung mga jeepney drivers, yung mga lahat na pong nagtitinda sa tiyangge na yan, ay lahat ng aming mga kapatid na marangal at madignidad na naghahanap buhay para sa kanilang pamilya at masipag na namumuhay para sa kanilang mga pamilya at kanilang mga anak.
Paspasan mo po ang lahat naming mga kapatid na may sakit at dumadaan ng iba't ibang dadalisay, iba't ibang pagsusubok sa buhay nila. Ito yung aming inihiling sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ng banal na Espiritu. Tapos na ang ating Amen. programa. Humayo po kayong mapayapa at keep on growing and growing until you bear fruits into eternal life. Thanks Amen. be to Thanks God. be to God. Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po. Happy weekend at maraming salamat po sa inyong pakikinig.